Hello, hello, hello. Masarap palang mag-vlog dito. Pag malamig, magandang area. O, yun yung sweetheart ko na stricta. Kaway-kaway, May. Kaway-kaway. Kaway-kaway. Ayan. Dalawa lang kami kasi, kwan, dalawa talaga. Ha? Dalawa lang? Oo, naglibot pa eh. So, ito, mag-enjoy, magandang ambiance. So, yan. Up. Parang walang stress, ano? Parang wala tayong stress. Pero pag sa group chat na stress, ano? May mga group chat na ka-stress, ano? Okay. Fix lang muna. Okay. Sarap ng relaxing muna tayo mga kaibigan. Wala pa mga series of meeting. Meron na series of meeting nga pala. Medyo busy lang, busy sa family. Kasi minsan-minsan lang, ano. Masarap ang buhay ng pa-relax lang, ano. Tama nga pala, no. Tama pala yung sinasabi ng iba, sir, mag-enjoy ka na lang sa retirement mo. Ito yung beauty natin, oh. Naka-live tayo. O yan. Thank you po, enjoy na. Okay. Enjoy sa Mary Grace. Okay? Masarap pala ang sinasabi ng sinasabi ng mga iba kong idol. Mamaya. So, hello. Masarap palang buhay. Masarap ang buhay pala na ganito. Nag-i-enjoy. Nag-i-enjoy ganito. Tama yung sinasabi nila na, sir, bakit hindi ka na lang mag-enjoy sa inyong buhay pensyonado? Alam niyo, sa totoo mga kaibigan, yung buhay pensyonado masarap nga. Ang dami nga mga iba dyan namasyal, pumunta ng ibang bansa, umikot sa Pilipinas, pero si Commander Bukay andito pa rin, nagpapagagago sa mga ginagago. So anyway, alam nyo kasi, hindi ko kaya na nag-i-enjoy tayo tapos ang kababayan natin hindi nag-i-enjoy. Kasi nga sabi ko nga sa inyo mga kaibigan, sa edad ko 13 anyos, namulat na akong pag-serbisyo sa publiko. Biruin mo, 13 anyos ako. Nag-training na ako ng basic military training sa edad ng 13 anyos. Pero sa totoo lang, nakatsinilas ako noon. Pag umakit ako ng mga rappelling, commando crawl, nakatsinilas ako. Nag-rappelling ba kayo? Yung palabiti sa kwan? Ito pala yung anak kong sundala. Kaway anak. Okay. So, kasama ko. Kwan pa siya kasi, R&R. Rest and Recreation. Kaya, Rest and Recreation. Mali na daw, nag-extend. Hindi na. Ano yung MWB? Mental Wellness Break. Mental Wellness Break. Bago, okay yun. Sino kayang magaling nag-isip ng mental wellness break?
Yung arena namin, rest and recreation. Pero okay rin yun. Doon sa title na yun, ay okay rin, ano? Pero parang nakita ko pa, alam nyo mga kaibigan, ano, kwento, ito sa akin ngayon, kwento ko lang ito. Nung ako'y nasa detachment, ako'y second lieutenant, sa kalagitnaan ng kabundukan, na bago namin madating yung aming detachment, bago namin marating yung detachment namin, maglalakad kami ng 12 hours. sakay ng pambot. Pag medyo delikado na, baba na kami sa pambot. Maglalakad na kami. Okay. Salamat. Okay. Ayan. Okay. Maglalakad kami. Pagdating namin doon, so detachment, alam mo sa totoo lang, minsan, dati nung iniwan kami, minsan iniwan kami doon kasi baguhan ako sa area, sa Northern Samar, Barangay Gosaran, Selby ng Lobos, bago ko sa area. Wala pa akong isang buwan yata, o meron naman siguro mga 2 months na. Iniwan ako doon ni late Gerald Gubway sa area na yun. Nung pumunta kami sa area, kami 40 kami noon. Tapos iniwan kami mga 20 yata kami nung iniwan. Delikadong lugar eh. Nang tumatagal, umaabos kami ng 8 na lang. Eh kung sakaling lusubing kami ng kalaban ng NPA, kung sa reinforcement, mga siguro may 12 hours bago kami malapitan. Bakit? Una, yung lakad na sabi namin na almost 12 hours ang lakad. May mga detachment naman eh, pero ganun pa rin kasi magpe-prepare pa yun ng makakonsume sila ng 10 minutes o 20 minutes, ano. Then kung chopper naman, 1 oras bago makarating sa amin. So pinag-aralan ko, sabi ko survival ito. Kaya pag 8 na lang, pag 8 na lang kami, eh halos wala na kaming tulugan. Pero bakit hindi kami na-atake? Ito yung tanong, mga kabaro. Mga kabaro, ano? Bakit hindi kami na-atake? Dahil ang lahat ng neighboring barangays, kaibigan ko. Kaibigan kong taong bayan, kaibigan ko rin barangay captain. Kasi mananagot sa akin yung barangay captain pagka nalaman ko dumaan sa kanila at hindi malang nagpasabi sa akin, ay medyo malintikan. No? Kasi sa labanang ito, kailangan barkada mong kapitan at ang taong bayan para hindi kayo magdidelikado. So, patuloy ako sa aking kwento. Biro mo, sa edad kong 13 anyos, nagising ako sa ganitong serbisyo. Hanggang ngayon, I'm already now 65, going to 66. Malapit na ako mag-66. Ano? Pero hindi kasi ako enjoy pag hindi ko nakita na makamit yung iniisip mapalitan ang sistema ng ating gobyerno. Okay. Natanong ko ang taong bayan. Please comment. Please comment on my vlog kung
talaga bang may pag-asa pa ba tayo na magtagumpay sa ating bayan? Ang babago natin ang sistema ng Pilipinas. Masasabi ko sa inyo, ang aking pinaglalaban dito, gusto kong mabago ang sistema ng Pilipinas, ang pagbibyernuhan natin, ang korupsyon, at ang mawala ang komunista sa Pilipinas. Yun ang pinaka tanging objective ko para sa bayan natin. Kaya hindi ako nag-enjoy sa aking video. Pero ito, para sa akin, enjoyment at enjoy yun sa akin na ako'y nakakatulong sa ating bayang Pilipinas. Yun. So, enjoy tayo. Enjoy. Ito yung anak kong susundalo. Yung katabi niya ay sundalo na. Ito, magsusundalo pa lang. Kaway-kaway din. Ganyan yung edad ko doon. Ako'y nag-training. Kaya mo mag-training din? 13 anyos. Sumisi niya sa anak ko eh. Papatraining ko na sana kasi 13 anyos pa lang ako eh. Pinagdaanan ko rin. Kapit-kapit ang lubid. Alam niyo yung training? Pinagdaan ko 13 anyos. Pero anak ko eh, ewan ko lang kung kaya niya yung mga pinagdaanan ko. Ano? Kasi ako, anak buka doon. Kaya kahit ano kakayanin para lang mabuhay. Ano? Itong anak ko kasi medyo hindi nga nakakalibot ito dahil strict time nanay nito eh. Pero mga kababayan, hiling ko lang sa inyo, huwag nyo lang iasa sa amin, tulungan nyo rin kami even in social media. Yung mga social media na makapag-invite ng damdamin ng Pilipino, yun yung target natin. Yun yung target natin. So yun lang muna mga kaibigan, patuloy ko muna ang pagkain. Salamat, bye bye.